Totoo ba ang sanib? Makakapanakit ba ang kaluluwa ng buhay? Nanaginip ka ba na parang may pumipigil sa'yo? O may nakita ka bang taong biglang nag-iba ang boses at kilos? Ang tanong, totoo bang may sanib? At kaya bang manakit ng kaluluwa ang isang buhay na tao? Sa paniniwala ng maraming Pilipino, ang sanib o possession ay kapag may espiritu o nilalang na kumukontrol sa katawan ng tao. Dito raw nagbabago ang boses, lakas at kilos niya. Kaya marami ang naniniwalang posible itong makapanakit. Sabi ng iba, nangyayari ito kapag mahina ang tao, sobrang pagod, takot, malungkot, o nasa lugar na mabigat ang pakiramdam. Kaya kadalasan, dasal, bendisyon, at spiritual healing ang hinahanap na tulong. Pero ayon naman sa siyensya at psikolohiya, wala pang matibay na ebidensya na may kaluluwang direktang kumukontrol sa katawan ng tao. May mga kondisyon kasi nakahawig ng sanib, kaya kadalasan, dasal, bendisyon at spiritual healing ang hinahanap na tulong. Disorder dulot ng matinding stress o trauma, kaya parang nag-iiba ang kilos at memorya ng tao. Sleep paralysis, yung gising ang isip, pero hindi makagalaw ang katawan. Madalas may pakiramdam na may humahawak o may presensya sa paligid. Neurological conditions, tulad ng epilepsy o psychosis, na pwedeng magdulot ng biglaang pagbabago sa kilos at pananalita. Sa pananaw ng medisina, hindi kaluluwa ang nananakit, kundi reaksyon ito ng utak at katawan sa stress, pagod o sakit. Pero para sa marami, hindi naman kailangang magbanggaan ang paniniwala at siyensya na pwedeng magdulot ng biglaang pagbabago sa kilos at pananalita. Kasi sa huli, iisa lang naman ang goal, ang gumaan ang pakiramdam at bumalik ang kapayapaan ng tao. Kaya ang sagot? Wala pang matibay na patunay na ang kaluluwa mismo ang nananakit. Pero totoo na may mga karanasang mahirap ipaliwanag. Kung may naranasan kang ganito, huwag mong baliwalain. Alagaan mo ang isip, katawan, at espiritu mo. At kung may kwento ka tungkol sa sanib o kakaibang karanasan, share mo sa comment. Makinig tayo sa isa't isa nang walang panghuhusga.